Ito, papakita ko sa inyo. Ano ang sagot ni Romualdez sa pahayag ni Duterte na huwag magbayad ng buwis? Ito. House Deputy Minority Leader Franz Castro. Kaugnayan sa umunoy pagbabanta ng dating Pangulo sa kongresista. Ang tugon ng kampo ni Duterte sa pagtutok ni Ian Cruz. May halong pagbabanta raw ang mga pahayag ni dating Pangulong Duterte sa isang programa nang banggitin ang pangalan ni House Deputy Minority Leader Franz Castro habang dinedepensahan ang confidential fund ng anak niyang si Vice President Sara Duterte. Dahil napanood yan online, nagsampa si Castro ng reklamong grave threats in relation to anti-cybercrime law laban sa dating Pangulo. Yan. Grabe, no? Ha? Ako? Sabihin man nila, mali ang aking pag-iisip. Ako'y nag-i-imagine. Pero literal, hindi sinasagot ni Romualdez ang hamon ni Duterte. At ngayon, may mabigat na hamon na naman. Humihingi. Ayan ang sentro ng balita ngayon, yung patungkol sa buwis. Anong ginawa? Nilihis. Pinakawalan na naman tong aso niya. Pinakawalan tong aso niyang si Castro. Sige, magdemanda ka. Ituloy mo na yan, demanda. Ano ang pinick up ng media? Tandaan nyo, nagdemanda yan, no? Ando doon ng media. Kaya nga sabi nung sa SMNI, grabe itong mga ito. Meron silang reklamo, patungkol naman sa iba ha. Sila lang, SMNI lang. Tapos ito, andun na ang media. Halatang, sige, magsasampa ako ng demanda, dapat andyan kayo. Huwag tayong magbulahan. Kinontak na yung media. At yan ang pinakawalan ngayon. Yan ang pinakawalang balita. Walang balita kay Tatay Digong patungkol doon sa sinabi niya sa buwis, sa hamon niya kay Romualdez. Ano ang sagot ni Romualdez? Itong demanda kay Duterte, pinakawalan si Castro. Itanggi nyo man or hindi, you cannot blame the people. Yan ang iisipin nila. Pakawalaan nyo si Castro para ilihis. Kaya wag po tayong papaloko. Ipatuloy ninyo ang pagpapakalat doong hinihinging suporta ni Tatay Digong. Again, hindi ko kayo sinasabihang wag magbayad o magbayad ng buwis. Ang sinasabi ko lang, tulungan natin si Tatay Digong ikalat yung kanyang hinihinging suporta. Kasi halatang halata. Ito balita. Ito sagot nyo. Ang hinihingi audit. Romualdez, magpakalalaki ka, sumagot ka. Huwag ka magtago sa ilalim ng palda ni Castro. Huwag ka magtago sa ilalim ng mga kaalyado mo dyan o mga kasamaan mo dyan sa house. May tanong si Tatay Digong eh. May hamon ni anong sagot nyo? Grave threat? Pag-usapan natin to. Itong grave threat na ito. Na isinampa nitong si Castro. Anti-cybercrime law laban sa dating Pangulo. Partikular na binanggit ni Castro sa salaysay ang paggamit ni Duterte ng salitang patayin. Yung sinabi niyang atong si Franz ay gusto kong patayin. OA ka lang, magtina ka ng buhok. Ikaw naman, pati pagtitina ng buhok. Hindi kasi na-OC ako eh. Sorry po, tita. Hindi kasi ganyan din ako. Ayusin mo, harap ka sa camera, harap ka sa media eh. Siyempre, nag-lipstick ka na. Di sana kapal na ng lipstick mo, inayos mo na yung
OA masyado, parang mga bala. Oo nga, OA to. Alimbawa, dati kang presidente. Meron kang tatakutin na papatayin mo. Ia-announce mo pa sa mainstream? Hindi ka ba nag-iisip, ating? Dating presidente. Of course, pag nagsalita yan, buti kung yan yung mga presidenteng laos. Wala nang followers. Si Tatay Digong, pag nagsalita yan, uugong. Tingnan nyo, pinick up nyo yung sinabi niya na papatayin. Eto, wag magbayad ng buwis, hindi pinipick up ng media. Di ba? Ano yan, namimili kayo ng pipick upin? Depende sa ensimada? Oh, oh. Hindi, seriously. Napaka-OA mo. Meron bang mananakot na dating presidente na napakataas ng trust rating until now? Mag-a-announce sa media? Ang totoong papatay, ating, hindi yan lalabas sa media. Tingnan mo ngayon, ang daming namamatay. Ang daming binabaril because of, itong barangay election. Tanungin kita, ate, ni isa ba doon sa kanila may nag-announce? Mga nag-a-announce ng papatay. Kaya, huwag kayong maniniwala doon sa mga, di ba, ano yan, aaway high school? Naalala ko, ganyan kami sa school noon eh. O, kung dito pa si Victorino Basco, yung kaklase ko. No. Susuntokin kita. Hindi nagwa-warning ang susuntukin. Pag nag-warning yan, hindi yan totoo. No, yung kaklase ko, yung civic, hindi, walang announcement yung bibirahin ka nung bigla. Yun ang totoong manununtok. Same thing dito. Walang announcement. OA ka lang. Alam mo po ang ibig sabihin ni Tatay Digong, as far as I am concerned, kung i-consider mo yung konteksto ng istorya para sa akin, papatayin niya yung organisasyon ng mga rebelde, ng mga komunista, ng mga terorista. Kayo yun. Hindi yung tao, yung organisasyon. Yun ang pagkakaunawa ko. If you consider the context of the story. OA naman kayo, sa bagay. Ikaw na may Pwedeng sabihin na expression, the figure of speech lang ito, raw akong patayin. So, yun yung doon ako natakot. Ayon sa presidente ng Movement Against Disinformation na tumatayong abogado ni Castro, pwede nang kasuhan ng dating Pangulo, hindi tulad noong nasa poder pa siya sa Malacanang. Yung immunity ni President Duterte ended, di ba? After 12, literally. Ang layo mo sa putukan, attorney. Hindi naman usapin dito yung, kasi inilalayo nila yung issue. Saan nila dinadala yung issue sa immunity? Oy, Tatay Digong, hindi ka na presidente. So pwede ka nang idemanda, hindi ka tulad dati. Hindi po tanga si Tatay Digong. Alam niya. Hindi siya nagtatago sa immunity. Alam niya yung ginagawa niya. Excuse me, do you really believe na si Tatay Digong stupid? Do you honestly believe nagtatago siya sa immunity? Naman. Ang tatalino nyo naman para paniwalaan yun. Huwag nyo niloloko taong bayan. Hindi. Abogado si Tatay Digong. Hindi magsasalita yun. Ibig sabihin na alam niyang malalagay siya sa alanganin dahil wala na siyang immunity. Hindi issue yung immunity. Ang issue dito, mali kayo ng interpretasyon. OA lang kayo. Yun. Or, pakisabi sa boss nyong si Tamba, tapos na usapan nito, buksan lang ang libro. Palagay ko tatahimik na si Tatay Digong pag nagkabukasan ng libro. Yun lang naman yun eh.
Hindi na tayo kailangan mag-epal-epal, hindi na tayo kailangan magpaka-corny, hindi na tayo kailangan magpaka-OA. Bukasan na lang libro. Hindi, tanong ko lang sa'yo, Honorable Representative Castro, ikaw ba, ikaw, willing kang buksan ng libro? Ah. Ikaw ba, Castro, willing ka magpa-audit? Huwag na nating iligaw. You and you. Willing ka bang magbukas ng libro? Eh, pinaiikot-ikot nyo eh. Parang kayo yung vlogger na binansagan na si ano. Ah, sumisikat yun, vlogger jukebox. Jukebox vlogger pala. Ay, nako. Pinaiikot-ikot. Ang dami, alam mo, ang dami na nilang explanation. Ang sabi, buksan. Saan napunta yung pera? Sagot nila, COA. Sagot nila, demanda. Ang dami nyo nang sinagot eh. Buksan. 12:0001 OA naman in nito. the afternoon of Kailangan yung sakto. June 30. Sorry po, na-OA yan ako sa kanila. Ewan ko, di ba kayo na-OA yan? Kailangan yung 12:00. Ibig sabihin, parang doon. Hindi tanga si Tatay Digong para hindi niya alam yun. Baka yung mga pinapaniwala nyo, iniisip nyo tanga. 2022. From that day on, pwede na mag-file ng criminal charges or civil charges against him. Ayon sa dating Executive Secretary ni Duterte na si Salvador Mijaldea, wala pang natatanggap na kopya ng reklamo si Duterte para makapagbigay ng reaksyon dito. Sabi naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, walang legal na basihan ang reklamo, karaniwang pangalan daw ang France at wala namang binanggit na Castro. Ayan, yan ang sabi ni ang issue is hindi naman yung yung pangalan ng binanggit, sabi niya lang France. Punto rin 'yon. Alam mo, kung if my memory serves me right, ang pagkakasabi ni parang I want to kill yung organization. Yun ang pagkakaalala ko kasi napanood ko rin yun yung buo nun. Iba yung I want sa I like. Yun. Parang yun ang yun ang pinagtalunan dito. LQP pa at maraming salamat sa stars ha. Iba yung I like, parang ang binanggit niya is I like. Or hindi I want. Basta ganun. Hindi naman kasi para sa akin, direkta yun. Na pananakot. Walang loko-lokong mananakot. Na kasing taas ni Tatay Digong sa mainstream. Well, pwedeng sinasabi nila figure of speech. Yan, hindi naman binanggit yung apelyido, yung Castro. But anyway, pag tiningnan mo talaga yung buong konteksto, mauunawaan mo. Huwag mong i-chap-chap. Pakinggan mo yung buong kung paano napunta ron na sinabi ni Tatay Digong. Makikita mo, against siya dun sa organisasyon na itong mga terorista. Ito naghahasik ng love game at pumapatay ng mga inosenteng tao sa Pilipinas na sinusuportahan ninyo. Yung organisasyon, yun ang aking honest na pagkakaunawa sa sinabi ni Tatay Digong. Pangalan daw ang France at wala namang binanggit na Castro. Para sa GMA Integrated